Surviving the flood, the aftermath and the math of recovery. Baka na dito sa bahay, mag-isa lang ako, galing sa labas. Ito yung time na nag-decide na akong iakyat na yung laptop, desktop, tsaka yung mga important documents ko. Inakyat ko na rin yung food storage ko, ilang mga damit, tsaka bottles ng water. Parang kataas ng tubig. Hanap ko na po yung ref. Pinaangat ko na kay Bengbeng. Kit na po muna ako. At this point, inadobo ko na lahat ng chicken ko sa freezer. Then, kumain na ako ng brunch. Kinain ko na rin yung natitirang ice cream bago pa matunaw. Sa mga oras na to, napansin kong patuloy yung pagtaas ng tubig. Kaya nagdesisyon na rin akong iakyat na lang lahat ng mga gamit ko. At this point, halos tapos na akong maghakot at sobrang pagod na rin. Yan na lahat ng nahakot ko. Imagine niyo na lang kung ilang beses ako nagpabalik-balik para lang mahakot lahat yan. The next day, Ko pasaka pala ako. Siguro pagbuhat ko dun sa malaking megabox na sobrang bigat. Yan ang sitwasyon ko dito ngayon. Imagine na yan. Diba? May nakita ng buo, paunti-unti. Tapos pinagsama-sama ko na lang dyan. Labo-labo na. Ano mang mga gamit na nandiyan. Siyempre, ang una kong sinave. Yung papers. Yung laptop, desktop, printer. Yan lang talaga yung mga unang plano ko na iakyat. Hanggang sa nakita ko maangat yung baha. Ayan. Sales ako dahil na lang. Tapos, ay kagabi. Dami kong food, diba? Kinag ko kasi ng birth. Dahil na umaangat yung baha. So, lahat ng pagkain ko sa freezer, halos maghapon na mag-defrost. So, I decided kagabi na iluto na lahat. At least masave siguro kung luto na. So, yun. Meron ako dito fried siopaw. May yema. Merong Korean dumpling. At surprise, may laman pa. Wow! Ayan, chicken. Tawag dito. Chicken Shanghai. Tsaka, yung isa. Chicken. Anong tawag sa'yo? Kaya kang tawa. Kinaya ko ngayon bibili ko buhatin kahapon. Ito pa kaya. Yun, chicken nuggets. Hindi ko lang dyan kasi hindi ako nakapagakit ng masyadong marami. Tapos sinakit ko rin yan. Ito naman. Iba Jollibee. Joke lang. Ito ay chicken adobo. Niluto ko na rin lahat kahapon. Ay magpabukas. Ganyan ang feeling kapag hindi na ang saya. Ayaw niya talaga magpabukas. Yan. Chicken adobo. Yan yung lunch ko kahapon. Niluto ko na rin lahat ng chicken dun sa ref. Para sa kung sakaling ano na nang mangyari, at least may food ako. Yan. Yung maintenance ko, ito ko rin. Labo-labo na. Sorry, ganun talaga. Tapos, yun yung naakyat kong tubig. So, tipid mode lang ako kahapon sa tubig. Ito pa yung iba. Yan. Ito pa yung mga dami kasi gamit.
Tapos ito, gamit naman na may atat. So, yan, imakot ko natin. Parang mga ito yung mga mabibigat. Puro papers ang laman yan. Imagine mo, gaano kabigat. Walis na yung kapitbahay namin yung mga kalat. Siya yung tumulong sa akin kahapon para buhatin yung water dispenser. Tingnan natin ang sitwasyon sa baba. Yeah. Sakit ng mga hita. Oh my gulay. Sinadya kong itumba yan kasi nitinis ko siya kahapon. Medyo nag-subside na yung baha kagabi pala. Okay, ito na ang itsura ng bahay. Oh. Ayan tayo. Ang dumi. Ito muna tayo sa room ko. Ayan siya. Ayan. Natanggal ko yung lahat kahapon. Except, ito transfer ko na lang yan. Tsaka yan. Kasi, sabi ko hindi naman masyadong importante yung mga yan. Ito ang nagpa-superwoman sa akin kahapon. Grabing bigat yan. Imagine. Ito ang laman. O, diba? O, diba? Ngayon, ang big ko na ulit. Kahapon last. Yan ang laman niya. Ito mas mabigat. Ayan, mas mabigat to. Lock yan. Papers. Nabawasan na yan. Binawasan ko na yan. Transfer ko muna dun sa ibang mas maliliit na mega box. Imagine. Puro papers and books yan. Kaya ganun talaga siya kabigat. Pero natulungan naman ako ng baha, in fairness. Nang lumulutang siya, medyo umaangat. Kaya konti na lang yung kailangan ko siyang iangat. Yun, ito na. Kaya na, meron akong kailangang i-sacrifice kasi inabot na talaga ng baha. Yung mga nasa lower part nitong cabinet ko. First, o diba, ang hirap na niyang buksan. Ayun. Mga dress to eh. Mostly dyan mga dress. Actually, dress talaga, tsaka mga blazers. Ay, diba ang bigat. Maya ko na ayusin. Ito. Ayan, mga shoes. Ay, meron pa pala akong extension dito. Ayan, mga shoes. Ay. At ito rin, shoes din. So, alam ko na. Ayan, mga shoes din. Pero yung ibang box naman dyan, walang laman. Ayan, nagboto na ako. Kasi may mga part pang baha. Ayan na, isa sa baha. Okay. Ito, tinayabot kahapon. Hindi na siya inabot. Pero, nung una naabot pa rin siya. Kaya diba, buksan tayo ng ilaw. Hindi na diba? Diyan pa yung bakas ng bota ko kahapon. In fairness.
ang sitwasyon. Hindi ko inabot. Pero muntik lang. Dito naman. Anak natin. Ang galit. Ay, super power ulit ang kailangan. Maglapong linis to. Ito yung part na may baka na bota ko ulit. Check natin ang labas. O, diba? Ang sige pagdumi. Nagkadat na lahat. Ito yung nagpakaga sa akin kahapon, yung tangke. Kasi lumutang talaga yan. Kaya naman tinayo ko talaga agad yan nung nag-subside yung baha. Ganito ba ito? Oo, yan. Hindi ko naman kasi. Sorry talaga ang matalas. Ganito ang sitwasyon sa garahe. Pero buti na lang talaga. Hindi na mga out. Yan. So, kailangan ulit ng superpower naman para maglinis. Sana huwag nang umulan. Problema ako. Ay, mabukod. Ayaw nang bumukas. A few moments later. Ay, sa wakas pumukas ka na, kung hindi hihingi na naman ako ng tulong sa kapitbahay. Many unbearable hours later. Gusto na tulong ko. Ay, pagod. Ito ulit mga cabinet ko. Pinalas na. Ayan siya. Computer table. Hindi ko masyadong malinis. So, ito lang yung tawag ng mga heritage. Tsaka dito yung pagkakaroon ng heritage. Tapos kumukunin ko. Nakita ako yung palit. Yan. Malinis na. Wala na ang baha. Ay, pagod. Yan. Yan lang. Nasa lower part ng kanan. Mamaya dito na ulit sa labas. Pagdating na kami ng tips. Kaya na muna ako, then lunch. Sakit ng hita. May gulay. Garahe pa. Sakit naman ito. Kapag freshen up na. Mamaya ulit continuation. Grabing basa yung damit ko kanina. Sobrang pawis. Parang naligo sa pawis. Ay, mag-brunch muna ako. Time check. 1:18 na, hindi pa kumakain. May pala talaga pag busy ka or marami kang inisip, hindi mo talaga nararamdaman yung gutom. Sa ngayon, hindi pa rin ako naluluto.
Ininom ko lang isang tasang tubig na may apple cider vinegar. Yun lang. Yun pa lang yung pumasok sa katawan ko. Hindi talaga ako nakakaramdam ng buto. Yun lang, mga nasa isip ko lang. Kaya kailangan ko na rin kumain. The next morning. Baba na ako. Aray ko. Sakit talaga. Tanggal ko na yung mga gamit dyan sa ilalim. So far, konti lang yung shoes na nabaha. Wala na pala lang lahat ng boxes. Yan. Yan. Ito yung mga boxes sa lower part tsaka yung ibang gamit. Tapang ko na yan. Then, ito yung damit na ilalapag na sana. Kaya lang sabi niya, ito yung sayang. So, lapag ko na lang din. Pwede pa lang. Disinfect ko na lang din para sure. Then, ito naman yung shoes. Yan. Buti na lang. Yan lang yung naiwan dun sa loob. Lahat empty boxes na. Buti na lang din talaga. Nailabas ko na yun. Kasi ginagamit ko. Then, ito naman yung kimono. Dalawang awarding sa school. Loyalty awarding ceremony na ginamit ko yan. 10 years tsaka 5 years. O diba? May sentimental value. Kasi ito namang white na ito, never ko pa yan nasuot. Actually, itong mga damit dito, marami dyan, never ko pang nasuot. Tapos, ito na yung sitwasyon ng garahe. Naayos na ni Ate Mems yan. Pagdating niya kagabi. Ay, iniisip ko pa kung lalabhan ko na ba ito ngayon or bukas na lang. So, sakit kasi talaga ng katawan ko. Pinapunta ko naman na yung pamangkin ko bukas. Magpapatulong ako. Para makayos yung iba. Bahala na. Tignan ko kung kaya. Mahirap din kasi pag pinigla or pag pinilit. Baka mauwi pa sa flu. Huwag naman sana. Pero tatansyahin ko na lang muna yung katawan ko. Hindi naman ako ng tulong sa pamangkin ko. Para bukas. May work kasi sila ngayon kaya hindi pa sila makapunta. Ay nako. Sakit talaga. Makita ko. Doble yung sakit ngayon as compared kahapon. Siguro try din. Nagdagdagan pa yung ginawa. Ayun. Malinis na rin itong sila sa ating malinis nito. Ito ang nakabatid. Kailangan yung hanap ang kapalis na kaya napunta. Samantala wala naman lumabas dito sa bahay ng mga gamit kasi sarado na yung pinto. Pero wala naman sa room ko. Nililis ko doon sa may sala. So, kaya na po ito. Yan yung watermark. Ibig sabihin, ganyang kataas yung baha kahapon. After kong mag-brunch, itong computer table na lang muna ang nililis ko. Then, pinili ko na lang munang magpahinga at matulog. Total, may makakatulong naman na ako bukas na mag-ayos ng iba pang mga kailangang ayusin. Hindi ito ang unang beses na nakaranas ako ng pagbaha. Pero first time ko dito sa bahay na ito at nagkataon pang mag-isa lang ako. Oo, nakakatakot. Pero alam kong pinanatili niya akong ligtas at binigyan ng kinakailangang lakas. Lakas na hindi ko lubos maisip na taglay ko. Naharap ako sa mahirap at nakakapagod na sitwasyon pero nagawa kong manatiling kalmado.
Napagod ako physically, mentally at emotionally, pero nasurvive ko yun dahil sa madalas na pangungumusta ng pamilya at mga kaibigan ko. Iba pa rin talaga naramdam ko ang presensya nila. Nasurvive ko ang bahang ito at ang aftermath nito. Isang karanasang nagpatatag sa akin at nagbigay ng lakas para sa mga haharapin pang pagsubok. Nawa ay malampasan din ng iba nating kababayan na mas mahirap ang dinanas kaysa sa akin ang sitwasyon nila. Kapit lang, kakayanin niyo rin yan. Tama ka na, Karina.